Lumipat ang eksena at makikita natin ang mga instructor na nanunood ng laban sa loob ng test room. Ang laban ay sa pagitan nina Helmut at Charlotte. Ginamit ng ating bida ang kanyang espada para itulak si Charlotte paatras. Iniunat niya ang kanyang espada at mabilis na sumugod upang atakihin ang magandang dalaga. Nang malapit na ang espada ni Helmut kay Charlotte, yumuko si Charlotte at naiwasan ito. Sinubukan niyang atakihin si Helmut mula sa ibaba. Nang malapit na ang espada ni Charlotte sa mukha ni Helmut, ginamit ng ating bida ang kanyang paa upang sipain ito palayo sa kamay ng dalaga. Nagulat si Charlotte sa kanyang nakita. Habang hinahaplos ang kanyang kamay, tinanggap ni Charlotte ang kanyang pagkatalo. Tiningnan ni Instructor Patricia si Ethan upang makita ang magiging reaksyon nito. Tumanggaw si Ethan sa instructor. Nang ginawa niya ito, pinuri ni Patricia ang mga estudyante sa kanilang maayos na laban. Sinabihan niya silang maghintay habang pinagdedesisyonan ng mga instructor ang kanilang grado. Ibinaba ni Helmut ang kanyang kahoy na espada at sumunod sa utos. Bago siya lumabas ng silid, tumingin si Helmut kay Charlotte. Naalala niya ang nangyari sa restaurant. Lumipat ang eksena at bumalik tayo sa loob ng restaurant. Sa loob nito, tinanong ni Alea si Charlotte kung kilala ba siya nito. Nagulat si Charlotte sa tanong. Para sa kanya, natural lang nakilala siya ng lahat bilang top student ng Magic Department. Sinabi niya kay Alea na isang karangalan ang makilala siya. Nagulat si Alea sa narinig. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan. Hindi maintindihan ni Helmut kung bakit tumayo si Alea para magpakilala. Nang tumalikod na si Alea, namula si Charlotte. Hindi maintindihan ng magandang dalaga kung bakit siya biglang umakto ng kakaiba. Nang makita ang inasal ni Charlotte, sinabi ni Sean sa kanyang mga kaibigan na wala ni isa sa kanila ang magkaka-girlfriend hanggat kasama nila si Alea. Naiinis si Asuka sa narinig. Tumingala si Helmut kay Alea. Napansin niyang nakatitig sa kanya ang mage. Agad tumigil si Alea sa pagtitig ng magtagpo ang kanilang mga mata. Naunawaan ng ating bida ang mensaheng nais iparating ni Alea. Naniniwala siya na tama si Alea tungkol kay Charlotte. Inakala ni Helmut na gustong makipagkaibigan ni Charlotte upang mapalapit kay Alea. Kaya nagpa siya siyang mag-ingat. Lumipat ang eksena at bumalik tayo sa test room. Nagpa siya ang ating bida na maging maingat sa pagbubunyag ng kanyang lihim. Bagamat magkahawig sina Charlotte at Helmut, wala pa ring patunay na sila'y magkamag-anak. Napagtanto ng ating bida na hindi matalino ang basta na lang magbunyag ng tungkol sa kanyang sarili. Nagpa siya siyang lumayo kay Charlotte. Bagamat mahalaga para kay Helmut na malaman ang totoo tungkol sa kanyang pinagmulan, mas mahalaga sa kanya ang maging mas malakas. Nais niyang makamit ang lakas na kayang lampasan ang anumang hadlang. Sa susunod na eksena, makikita natin si Asuka na nagpapahinga sa isang pribadong silid, kinakausap niya ang kanyang sarili na hindi siya masususpinde para sa natitirang kalahati ng semester. Habang nagsasalita si Asuka sa sarili, pumasok si Helmut sa silid. Tinanong niya si Asuka kung ano ang mangyayari kung hindi siya masuspinde. Napasigaw si Asuka nang marinig ang boses ni Helmut. Sinabi niya sa ating bida na dapat ay gumawa siya ng ingay kapag pumapasok sa isang silid. Umupo si Asuka at sinabi kay Helmut na huwag siyang pansinin. Tinanong niya ang ating bida tungkol sa laban nito kay Charlotte. Dahil huli nang bumalik si Helmut, tinanong siya ni Asuka kung nahirapan ba siya kay Charlotte. Sa mapanghamak na tingin, sinabi ni Helmut kay Asuka na maagang natapos ang laban. Sinabi niyang nahuli siya hindi dahil sa laban, kundi dahil pinagalitan siya ng mga instructor sa pagwawakas ng laban ng sobrang aga. Naiinis si Asuka sa tingin ni Helmut. Sinabi niya sa ating bida na nagiging katulad na raw siya ni Alea. Dahil sa kalma ni Asuka, alam ni Helmut na maganda ang naging laban nito. Hinimok ni Asuka si Helmut na magsimulang mag-aral. Sinabi niya kay Helmut na kailangan niyang paghandaan ng maigi ang kanilang theory exam upang hindi mabigo si Alea. Pagkasabi niya nito, biglang lumitaw si Alea sa likod niya at sinabing tama si Asuka.
Nanlaki ang mga mata ni Asuka at natakot nang marinig ang boses ni Alea. Hindi niya maintindihan kung bakit tinatakot siya ni Helmut at Alea. Tinanong ni Alea si Helmut kung ang susunod niyang subject ay Understanding of Magic. Sinabi ng ating bida na oo. Pinabuksan ni Alea kay Helmut ang kanyang textbook. Sinabi niyang gusto niyang gawin ang huling pagsusuri. Pakiramdam ng ating bida ay hindi matalino na mag-aral pa sila dahil may exam pa si Alea. Sinabi ni Alea kay Helmut na tapos na siya sa kanyang exam. Sinabi niya sa ating bida na kailangan niyang mag-focus sa sarili upang matulungan siya. Bago magsimula sina Helmut at Alea sa kanilang session, tinanong ni Asuka si Alea tungkol kay Sean. Hindi maintindihan ni Alea kung bakit siya tinatanong ni Asuka tungkol kay Sean. Sinabi niya kay Asuka na malamang ay abalang-abala si Sean sa pagre-review para sa sariling exam. Sinabi ni Asuka na wala talagang sense of responsibility si Sean. Habang nag-uusap sina Asuka at Alea, napaisip si Helmut. Nagpa siya si Alea na itigil ang usapan kay Asuka. Sinabihan niya si Helmut na tigilan ang paglinga-linga. Pinakuha niya ang textbook nito. Tumigil sa pag-iisip si Helmut at agad kinuha ang kanyang libro. Napansin ng ating dalaga na hindi normal ang ikan-ikilos ni Helmut. Tinanong niya kung may problema ba. Tinanong ni Helmut ang mage kung totoo bang galit siya sa ideya ng pagtakbo ng 100 laps sa paligid ng field. Sinabi ni Alea kay Helmut na ayaw niya ang ideyang iyon. Sinabi niya na mas ayaw pa niya ang matalo sa pustahan kaysa sa anupaman. Gusto raw niyang paghusayan ang subject. Naniniwala si Alea na hindi ito masamang kasunduan para kay Helmut kung siya ang mangunguna sa klase. Sa may kumpiyansang ekspresyon, sinabi ni Asuka kay Helmut na magsipag ito. Sinabi niyang mahihirapan siyang talunin siya sa theory exam. Sa mukhang dismayado, sinabihan ni Alea si Asuka na lumabas. Sinabi niyang makakagulo siya sa kanilang review. Naiinis si Asuka sa narinig. Tinanong niya si Alea kung nirentahan ba nito ang buong silid. Ipinaliwanag ni Alea na hindi siya pwedeng magbunyag ng kanyang strategy sa kalaban bago ang labanan. Sinabi ni Asuka na pwede naman silang umalis ni Helmut kung ayaw nila sa sitwasyon. Nagulat si Helmut sa bangayan ng dalawa. Hindi niya alam ang dapat gawin. Sinabihan ni Alea si Asuka na lumabas ng kusa bago pa niya ito itapon palabas. Sinabi ni Asuka na magpakabuti siya. Napagtanto ng ating bida na hindi siya makakapag-training kung magpapatuloy pa ang pagtatalo ng dalawa. Pagkaalis ni Asuka sa silid, binigyan ni Alea ng pagsusulit si Helmut. Maingat na sinagutan ng ating bida ang mga tanong. Pagkatapos basahin ang kanyang sagot, tumango si Alea sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Helmut nang makitang ayos kay Alea ang kanyang sagot. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa isang bulwagan. Sa loob nito, makikita ang mga estudyante na nakaupo. Sinabi ng instructor na may 2 oras sila para sa kanilang exam at pinapasimula na sila. Agad sinimulan ni Helmut ang kanyang pagsusulit. Habang nagsusulat siya, napansin ng ating bida ang kakaibang tanong sa kanyang papel. Tinanong si Helmut kung ano ang gagawin niya kung aksidenteng makakuha siya ng ipinagbabawal na madilim na kapangyarihan. Ayon sa tanong, mamamatay siya kapag nawala sa kanya ang kapangyarihang iyon. Tinanong siya kung ano ang gagawin niya sa ganoong sitwasyon. Lumipat muli ang eksena at bumalik tayo sa pribadong reading room. Tinanong siya ni Alea kung kamusta ang exam. Nagulat si Helmut na naroon si Alea. Sinabi niya na maayos ang exam niya. Ayon kay Helmut, eksakto ang mga tanong gaya ng inaasahan ni Alea. Sinabi niya kay Alea na may nakita siyang kakaibang tanong. Naging curious si Alea. Tinanong niya kung ano ang tanong. Ikinwento ng ating bida ang kakaibang tanong na nakita niya. Sinabi niya kung paanong tinanong siya tungkol sa kung ano ang gagawin niya kung aksidenteng makakuha siya ng ipinagbabawal na madilim na kapangyarihan. Ipinaliwanag ng mage na ang instructor sa subject na iyon ay mahilig magbigay ng ganoong tanong paminsan-minsan. Sinabi ni Alea na hindi siya mawawalan ng puntos basta't makatwiran ang kanyang sagot. Tinanong ni Alea si Helmut kung ano ang isinulat niya.
Sa mukha niyang puno ng hilakbot, sinabi ni Helmut kay Alea na tatanggapin niya ang madilim na kapangyarihan at hahanapan ito ng paraan para magamit. Nagulat si Alea sa ekspresyon ng ating bida. Agad niyang binalik ang kanyang composure at sinabi kay Helmut na hindi masama ang kanyang sagot. Sinabi niya na hindi kamumuhian ni Instructor Locsin ang sagot niya. Tinanong ng ating bida si Alea kung paano siya sasagot kung siya ang tinanong. Alam ni Alea na ang pinakaangkop na sagot ay ang maghanap ng solusyon sa templo. Dahil saklaw ng templo ang mga usapin tungkol sa madilim na kapangyarihan. Karaniwang isusulat ng isang noble ang ganoong sagot, pero iba si Alea. Sinabi ng mage kay Helmut na isusulat din niya ang parehong sagot gaya ng kanya. Ipinaliwanag niya na handa siyang gawing kaaway ang templo. Nagulat ang ating bida sa narinig. Sinabi niya kay Alea na seryoso siyang pwedeng maging kalaban ng templo. Hindi ito ikinabahala ni Alea. Ipinaliwanag niya na walang awa ang templo ng Lumen pagdating sa mga bagay na may kaugnayan sa madilim na kapangyarihan. Alam ng mage na papatayin siya ng templo kung kusa siyang magpapakilala. Sinabi ni Alea kay Helmut na ang pinakamabuting gawin ay maghanap ng solusyon ng mag-isa. Pinuri ni Alea si Helmut sa kanyang theory exam. Sinabi niyang mataas ang posibilidad na siya ang manguna sa klase. Binalaan niya ang ating bida na huwag magsalita tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa madilim na kapangyarihan sa labas. Bagaman ang akademya ay lugar ng pagkatuto kung saan pinapayagan ang mga ganitong talakayan, agad kang isusumbong kapag ginawa mo ito sa labas. Hindi na kailangang sabihin ito ni Alea kay Helmut dahil alam na niya ito. Lumipat ang eksena at makikita natin ang mga estudyanteng nagkakumpulan sa harap ng bulletin board. Sa Greta Academy, ipinapaskil sa gitnang plaza ang resulta ng exams. Ginagawa ito para pukawin ang kompetibong diwa ng mga maharlika na labis na pinahahalagahan ang kanilang reputasyon. Pagdating ni Helmut sa plaza, napansin niyang inilabas na ang resulta para sa Magic Department. Nagpa siya si Helmut na tingnan ang ranggo ni Alea. Nang tingnan ng ating bida ang board, nakita niyang si Alea ang nasa itaas. Nakuha ni Alea ang unang pwesto na may perfect score na 100. Si Sean ang nasa pangalawang pwesto na may score na 93.2. Hindi na nagulat si Helmut sa nakita niya. Inaasahan na niyang si Alea ang mangunguna. Naramdaman ng ating bida ang awa para kay Sean. Alam niya kung gaano kasipag mag-aral si Sean. Kahit naaawa siya sa kaibigan, iniisip niyang matatanggap naman ito ni Sean dahil hindi naman iyon ang unang beses na matalo siya kay Alea. Nang tumalikod ang ating bida, nakita niyang nakatitig si Sean sa board, tila hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang makakuha ni Alea ng perfect score. Lumitaw si Alea sa likod ni Sean at tinanong siya kung bakit hindi siya pwedeng makakuha ng perfect score. Humarap si Sean at tinanong si Alea kung ano ang ginawa niya. Alam ni Sean na ang subject na Understanding of Spirit ay kakasimula pa lang ngayong semester. Sigurado siyang mas angat siya kay Alea dahil isa siyang elemental mage. Nang marinig ito ni Alea, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Sean. Sa mapanliit na tingin, sinabi niya na sapat na ang 3 buwan para matapos niya ang isang subject sa academy. Nagalit si Sean sa narinig. Hindi siya makapaniwalang tinalo siya ni Alea sa sarili niyang subject. Pinalibutan si Alea ng ilang babae at binati siya sa kanyang posisyon, nanigas si Sean sa hiya. Napagtanto niyang maling kalaban ang pinili niya. Nagdesisyon siyang ituon ang atensyon sa pustahan. Sinabi niya kay Alea na hindi pa siya nananalo. Ipinaalala niyang kailangan pa nilang tingnan kung sino ang nanalo sa pusta. Nang tumingin si Sean sa board, nakita niya si Helmut sa unang pwesto. Pangalawa si Asuka. Nakuha ni Helmut ang 98 points at 97 points naman si Asuka. Nawalan ng pag-asa si Sean nang makita ito. Habang nalulungkot si Sean, tinitigan ng ating bida ang kanyang score na hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahang nagbunga talaga ang kanyang pagsusumikap. Nakita ni Alea kung gaano nabigla si Helmut. Binati niya ito sa kanyang tagumpay.
Ngumiti ang ating bida at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos magpasalamat ni Helmut kay Alea, dumating si Asuka sa plaza. Nagulat siya nang malaman niyang natalo siya ni Helmut ng 1 puntos lamang. Tinanong ni Alea si Asuka kung bakit hindi siya galit. Sinabi ni Asuka sa dalaga na nalulungkot siya. Sinabi rin niyang ayos lang sa kanya na mawalan ng posisyon dahil kay Helmut. Itinuro niya ang ating bida at sinabi na hindi na siya muling bibigyan ng pagkakataon. Sinabi niya kay Helmut na sa susunod, mananalo siya ng walang tulong ng kahit sino. Habang kinakausap ni Asuka si Helmut, biglang hinablot ni Sean ang damit niya. Tinawag niyang traidor ang baliw na aso. Naniniwala si Sean na sinadya ni Asuka na matalo para maparusahan siya. Nainis si Asuka sa narinig. Sinabi niyang wala siyang ginawang ganoon. Paalala ng baliw na aso kay Sean, siya mismo ang nagpasimula ng pustahan. Hiniling niya sa mage na panindigan ang pustahan. Nakaluhod, nakiusap si Sean kina Helmut at Alea. Sinabi niyang ikamamatay niya ang 100 ikot sa field. Nakiusap siyang bawasan ang dami ng ikot. Sinabi ni Helmut na hindi nakakapatay ng tao ang 100 ikot. Nainis si Sean sa narinig. Sinabi niya kay Helmut na isa siyang normal na tao. Nagpasya si Sean na kay Alea na lang dumulog. Ipinaalala niya kay Alea na isa rin siyang mage. Sinabi niyang napakahina rin ng stamina nito. Nakiusap si Sean na gawing 50 na lang ang ikot. Nagulat si Alea nang makita si Sean na nakaluhod. Naaliw siya sa tagpong iyon. Sa mayabang na tingin, lumapit si Alea sa tenga ni Sean. Sinabi niya rito na hindi sila sapat na magka-close para tulungan siya. Ipinaalala ni Alea kay Sean ang pag-aalala niya sa timbang niya dahil sa hating gabing pagkain. Sinabi ng dalaga na makakatulong ang 100 ikot para maibalik ang kanyang porma. Napagtanto ni Sean na wala na siyang pag-asa nang marinig ito. Napaluhod siya sa lupa at nagsimulang umiyak. Sa susunod na eksena, makikita si Sean na tumatakbo paikot sa field sa gabi. Minumura ni Sean ang kanyang mga kaibigan habang tumatakbo paikot sa field.